Nagsimula ang kwento sa isang mundo na tinatawag na Earthclear, isang mahiwagang lupain ng mga espada, mahika at mga halimaw at sa mundong ito, lahat ng tao ay may sariling status menu na nagpapakita ng kanilang level at mga talento, at maaari nila itong gamitin para palakasin ang kanilang kakayahan. Isa sa kanila si Koji, isang ordinaryong binata na abala na binibilang ang kanyang kinita habang nagpapahinga sa ilalim ng puno. Bigla niyang narinig ang sigaw ng isang batang lalaki na inaatake ng isang slime monster, habang iniisip ng bata at ng kanyang ama na katapusan na nila, isang barya ang biglang lumipad at tumama sa slime. Agad itong sumabog at naging tambak ng mga barya matapos mapatay. Lumapit si Koji upang tingnan kung ayos lang ang mag-ama at labis silang namangha dahil bilang mga ordinaryong tao, wala silang kakayahang talunin kahit isang halimaw. Ngunit sa halip na sagutin ang kanilang tanong, binigyan ni Koji ng ilang gintong barya ang bata at ipinaliwanag na ang isang slime ay nag-iiwan lamang ng 100 tansong barya kapag napatay at para kay Koji, ang mga halimaw ay isang napakagandang paraan para kumita ng walang katapusang pera. Ngunit hindi sang-ayon ang bata dahil naniniwala siyang napakadelikado ng pangangaso ng mga halimaw. Naiintindihan ni Koji ang kanyang nararamdaman kaya nagpaalam na siya, ngunit bago siya tuluyang umalis, tinanong siya ng bata kung isa ba siyang hero. Bilang sagot ay ipinakita lamang ni Koji ang kanyang status window. Dito nakita na ang kanyang class at rank ay isa lamang villager, subalit ang kanyang level ay umabot sa 999 at sa mundo ni Koji, matagal nang naging bansang Jinria ang dating bansang Japan. Noong nakaraan biglang lumitaw ang mga mahiwagang halimaw, at kasabay nito ay nagsimulang ipinanganak ang mga tao na may mga espesyal na talento na tinatawag na classes. Karamihan sa mga tao ay ipinapanganak bilang warrior, monk, thief, hunter o mage. Ngunit ang iilang tunay na henyo lamang ang nagkakaroon ng mga pambihirang class tulad ng sage, hero o king, na may napakalakas na kakayahan, at samantala, ang mga ipinanganak na walang espesyal na class ay tinatawag na villager, ang pinakamahinang class sa lahat. Karaniwan ang isang villager ay hanggang level 1 hanggang level 10 lamang at halos imposibleng matalo kahit ang pinakamahinang halimaw. Ngunit kahit ganoon ay nagawa ni Koji na lampasan ang limitasyong iyon ng napakalayo, at habang naglalakad si Koji, sa ibang lugar naman ay isang batang babaeng nakasuot ng hood ang dumating sa harap ng isang sinaunang kuweba. Ayon sa alamat na nakatago sa loob nito ang maalamat na banal na espada. Samantala dumating si Koji sa lungsod ng Balman at nagtungo sa Adventurers Guild, at sa parehong lungsod, naghahanda naman ang hero ng bansa at ang kanyang kasamang babae para simulan ang kanilang paglalakbay upang lipulin ang lahat ng halimaw na nagpapahirap sa mundo. Sa loob ng guild ay isinumite ni Koji ang mga materyales mula sa kanyang mga quest sa receptionist. Bilang gantimpala ay binigyan siya nito ng 5 gintong barya at nagulat ang lahat ng adventurer sa paligid dahil napakaraming halimaw ang kailangang mapatay, upang kumita ng ganoong kalaking halaga sa isang pagkakataon. Tahimik lamang na nagpunta si Koji sa mission board, at habang sinusuri niya ang mga quest, napansin niyang kulang pa siya ng mahigit 4 na gintong barya para maabot ang kanyang personal na layunin. Habang tinitingnan ang mga quest ay napansin niya ang isang misyon na nagbibigay ng madaling gintong barya kapalit ng pangangaso ng mga halimaw sa sinaunang kuweba. Napangiti siya at naghanda na magtrabaho ng mabuti sa buong araw. Sa labas ng guild ay tinipon ng batang hero na si Rex ang lahat ng mamamayan at nagbigay ng isang masigasig na talumpati. Ipinaalala niya ang patuloy na banta ng mga halimaw na nakapaligid sa kanila, dahilan upang mapilitan ang kabisera ng kaharian na ipadala ang lahat ng mandirigma nito sa mapanganib na mga misyon para lamang mapigilan ang pagdami ng mga halimaw. Ayon kay Rex, kung hindi nila tuluyang alisin ang ugat ng problema, darating ang araw na lalamunan ng mga halimaw ang buong sangkatauhan, at ipinaliwanag niya na ang lahat ng halimaw ay nalikha mula sa mana, isang espesyal na enerhiya na inilalabas ng lahi ng mga demonyo. Sa kanyang pananaw, ang demon race na pinamumunuan ng Demon King ang tunay na dahilan kung bakit patuloy na inaatake ng mga halimaw ang mga tao, habang buong tapang na ipinapahayag ni Rex na dapat lipulin ang demon race. Tahimik lamang na nakikinig si Koji habang bumibili ng ice cream sa isang malapit na tindahan. Pagkatapos nito, tinanong ni Rex ang mga tao kung may matatapang na mandirigmang handang sumama sa kanyang misyon. Nang makita ng mga adventurer ang magaling na hero at ang magandang sage na kasama nito, marami ang agad na gustong sumali. Isa sa kanila ang isang veteranong warrior na level 86 na nag-alok ng kanyang tulong,
ngunit ikinagulat ng lahat ng malamig siyang tinanggihan ni Rex at sinabi nitong wala siyang kailangan ng mga pabigat na walang maiaambag sa kanyang misyon. Nagalit ang mga adventurer sa kanyang mayabang na sinabi at bilang sagot na ipinakita ni Rex ang kanyang status, na nagpamalas na isa siyang level 90 hero at pagkatapos noon, tinanong ng warrior kung sapat ba ang kakayahan ng sage na kasama niya, dahil level 42 lamang ito. Ipinaliwanag ni Rex na kahit mas mababa ang level nito, napakahusay naman ng kanyang support abilities dahil sa kanyang class, kaya karapat-dapat itong lumaban sa kanyang tabi at ibinunyag din niya na ang kanyang kasamahan ay ang ikatlong anak ni Haring Simon, na kilala bilang ang malupit na prinsesa. Dahil dito ay tinanggap nito ang kanyang kapalaran na lumaban para sa kapakanan ng kaharian, tahimik na lamang ang karamihan matapos marinig ang paliwanag ni Rex, gayunpaman isang level 18 na priest ang sumubok pa ring sumali sa grupo. Muli siyang tinanggihan ni Rex at sinabing masyado na itong matanda, kaya ayaw niyang mapahamak ito sa kanilang paglalakbay at matapos ang matandang priest at isang mas batang priest na level 70 ang nagtanong kung maaari rin siyang sumama, kaso sinabi ni Rex na wala itong potensyal na maging mas malakas pa sa hinaharap. Dahil sa sunod-sunod niyang kakaibang pagtanggi ay nagsimulang magduda ang mga adventurer, maya-maya isang mahiyain at walang kumpiyansang babae na nagngangalang Tina ang nagtanong kung maaari siyang sumali. Dahil level 50 priestess lamang siya inakala ng lahat na siguradong tatanggihan din siya. Ngunit agad siyang tinanggap ni Rex sa kanyang grupo at dahil dito, naging malinaw na isa lamang siyang pervert at hindi ang makatarungang tagapagligtas na ipinapakita niya sa lahat, habang pinapanood ang pangyayari mula sa malayo ay napagtanto ni Koji na gusto lamang ni Rex na sumikat. Pinapalibutan niya ang kanyang sarili ng magagandang babae upang makilala at makuha ang karangalan ng pagtalo sa Demon King. Makalipas ang ilang sandali isa na namang magandang babae ang lumapit upang sumali kay Rex at nang makita iyon, nawalan na ng interes si Koji at tuluyan nang umalis. Pagkaraan ng ilang oras ay narating niya ang pasukan ng sinaunang kuweba at habang papasok, iniisip na niya ang masarap na hapunan na sushi na bibilhin niya pag-uwi gamit ang magiging gantimpala sa kanyang misyon, hindi nagtagal ay nakasalubong ni Koji ang unang Blue Devil sa loob ng kuweba. Kahit napakalakas ng halimaw, isang suntok lang ang kailangan niya upang mapatay ito at pagkatapos ay pinulot niya ang mga barya na naiwan na parang pangkaraniwang gawain lamang. Sunod-sunod niyang tinalo ang iba pang Blue Devils at isa sa mga ito ang naghulog ng isang sungay, isang napakabihira at napakamahalagang bagay at bagamat naglalabas ito ng malakas na mana na katulad ng sa Demon Race, hindi maintindihan ni Koji kung bakit napakataas ng halaga nito. Habang tinatapos niya ang quest na pumatay ng 30 Blue Devils, bigla niyang nakasalubong ang grupo ng hero at maya-maya isang Blue Devil ang sumugod sa kanila at isang mabilis na hiwa lamang ng espada ni Rex ang kailangan upang mapatay ito. Humanga ang mga babaeng kasama niya, ngunit napansin ni Tina si Koji na nakatayo sa likuran nila at dahil ayaw niyang makasalamuha ang mayabang na hero, mabilis siyang nagtago sa likod ng isang pader. Samantala sabik nang magpatuloy ang prinsesa na si Krul, dahil dito ay tinukso siya ng kanyang kasamang mage na si Parna at nagulat ang prinsesa dahil napakagaan lamang ng pakikitungo sa kanya ni Parna, samantalang ang karamihan sa mga tao ay laging mailap at formal kapag kaharap siya. Lumapit din si Tina at tinanong kung maaari silang maging magkaibigan at nang pumayag ang prinsesa, tinanong naman ni Parna si Rex kung bakit sila pumunta sa sinaunang kuweba gayong nasa ibang direksyon naman ang palasyo ng Demon King. Ipinaliwanag ni Rex na may hinahanap silang espesyal na bagay na matatagpuan lamang sa pamamagitan ng pagsunod sa mga lihim na simbolo sa loob ng maze ng dungeon, tanging ang pamilya ng hari lamang ang nakaalam ng lihim na ito kaya isinama niya si Krul upang mahanap ang nakatagong kayamanan. Sa huli, ipinakita ng maze ang isang altar kung saan nakatago ang banal na espada at ayon kay Rex, ang sandata na ito ay maaari lamang gamitin ng isang hero na level 90 o mas mataas at labis na nagulat sina Tina at Parna sa nalaman nila, nagtanong si Parna kung bakit hindi na lang ginamit ng kaharian ang banal na espada noon pa para talunin ang Demon King. Ipinaliwanag ni Rex na kahit kayang isuot ng isang level 90 hero ang espada, hindi ibig sabihin ay agad niya itong makontrol o matatalo ang Demon King, kaya itinago ito ng hari habang hinihintay ang taong tunay na karapat-dapat na gumamit nito. Ngunit ngayon, dahil ang mahal na anak ng hari ay sasama sa isang napakapanganib na misyon, agad pumayag ang hari na ipapagamit kay Rex ang banal na espada upang maprotektahan ang prinsesa at matapos ang kanyang paliwanag,
buong kumpiyansang humarap si Rex sa kanyang grupo. Naniniwala siyang nakatakda siyang maging tunay na tagapagligtas ng sangkatauhan sa tulong ng maalamat na sandata, samantala napupuno rin ng pananabik ang mga babaeng kasama niya sa paglalakbay na naghihintay sa kanila. Sa kabilang bahagi ng kuweba, ipinagpatuloy naman ng batang babaeng nakasuot ng hood ang kanyang paghahanap, nang hindi niya namamalayang lantad ang kanyang mga sungay ng demonyo at kitang-kita ito ng sino mang makakakita sa kanya. Samantala ay napalibutan si Koji ng isang malaking grupo ng Blue Devils, ngunit sa isang iglap lamang at walang kahirap-hirap niya silang lahat na pinatay at pagkatapos ng laban, napansin niyang mas marami ang mga halimaw sa kailaliman ng kuweba kaysa sa dati. Ilang sandali pa, mabilis na tumakbo ang batang nakasuot ng hood at nadaanan siya at binalaan siya ni Koji tungkol sa mga Blue Devils, ngunit nanatiling kalmado ang mga halimaw at hinayaan lamang siyang dumaan nang hindi siya inaatake. Pinatay ni Koji ang mga Blue Devils, ngunit mas naging interesado siya sa misteryosong batang babae na kakadaan lamang at samantala sa ibang bahagi ng dungeon, nagsisimula ng mahirapan ang grupo ni Rex dahil sa walang tigil na pag-atake ng mga Blue Devils. Iniisip ni Parna na normal lamang ang mapagod dahil kilala ang kuweba bilang isang napakapanganib na dungeon, ngunit para kay Rex ay normal lang ang dami ng mga halimaw na kanilang nakakaharap. Ginagamot ni Tina ang prinsesa bago lumapit kay Rex upang pagalingin din ito. Ngunit sinabi niyang paubos na ang kanyang mana at humingi siya ng paumanhin dahil mababa ang kanyang stamina, at humanga siya kay Parna na nagawang makakalaban sa napakaraming halimaw nang hindi man lang nasusugatan. Ngumiti si Parna at iginiit na mas mapanganib pa ang mga dungeon na dati na niyang napasukan, kaya sanay na siya sa ganitong sitwasyon at sa likuran nila ay nakaramdam ng pagkakasala ang prinsesa dahil iniisip niyang siya ang pinakamahinang miyembro ng grupo, kaso agad siyang inaalog ni Rex at ipinapaalala sa lahat na narating na nila ang lugar kung saan nakatago ang banal na espada. Ngunit pagpasok nila sa silid, laking gulat nila nang makita ang misteryosong batang nakasuot ng hood na nakatayo sa mismong altar ng espada at napansin agad ni Prinsesa Cruel na napakalakas ng mana na inilalabas ng bata, dahil dito ay naging mapagmatsyag silang lahat at agad nilang inakalang isa itong demonyo. Doon napagtanto ni Rex na ang napakaraming halimaw sa loob ng dungeon ay naakit ng mana ng batang babae, mas lalo pa siyang nagulat nang makita niyang wala na ang banal na espada at dahil dito, agad niyang inakusahan ang bata na ninakaw nito ang espada. Ipinaliwanag ng batang babae na wala na ang espada bago pa siya dumating, ngunit tumanggi si Rex na paniwalaan siya at kahit isa lamang siyang batang babae ay nagpasya ang grupo ni Rex na huwag siyang kaawaan at sa pangunguna ni Rex, sabay-sabay nilang sinalakay ang walang kalaban-laban na bata dahil sa takot ay napapikit na lamang siya. Ngunit bago pa man tumama ang kanilang mga pag-atake, isang napakabilis na anino ang biglang lumitaw sa tabi ng bata at nang mawala ang usok mula sa pagsabog, natutulala ang buong grupo nang makitang walang kahit isang gasgas ang batang babae at mas lalo silang nagulat nang makita si Koji na nakatayo sa kanyang tabi. Pinagalitan ni Koji ang grupo dahil sa pag-atake nila sa isang inosenteng bata, samantala hindi makapaniwala si Rex sa ipinakita nitong lakas at agad niyang tinanong si Koji kung ano ang kanyang class at bilang sagot, sinabi lamang ni Koji na isa siyang ordinaryong villager. Hindi siya pinaniwalaan ni Rex at inisip na gumamit lamang siya ng isang magic item para harangin ang kanilang mga pag-atake, ngunit sinabi ni Koji na sarili niyang lakas ang ginamit niya upang pigilan ang lahat ng iyon at bilang patunay, ipinakita pa niya ang kanyang status window. Tinanggap ng prinsesa ang kanyang paliwanag, ngunit nagtanong siya kung bakit niya pinoprotektahan ang isang demonyo at dahil dito ay bahagyang natarante si Koji, ngunit mabilis niyang sinabi na ang batang babae ay nakababatang kapatid niya lamang, at ang mga sungay ng demonyo nito ay simpleng fashion accessory lang. Nagulat ang lahat sa sinabi ni Koji at bilang patunay, ipinakita niya ang kanyang adventurer quest at ipinaliwanag na nangangaso lamang sila ng mga halimaw kasama ang kanyang nakababatang kapatid. Ipinakita rin niya ang mga sungay ng Blue Devil na naglalabas ng mana na halos kapareho ng sa mga demonyo, dahil dito ay napilitan ang grupo ni Rex na paniwalaan ang kanyang paliwanag, kahit labag sa kanilang loob at gayunpaman ay tinanong pa rin ni Rex kung bakit wala na ang banal na espada sa altar. Sandaling natigilan si Koji bago niya naalala na minsan ay nakita lang niya ang espada, kinuha ito at ibinente kapalit ng ilang barya at pagkarinig nito, agad nagalit si Rex at sinabi na pag-aari ng pamilya ng hari ang banal na espada.
Nagkunwari si Koji na wala siyang alam tungkol doon at agad na humingi ng paumanhin, ngunit nagtanong si Rex kung paano niya nagawang kunin ang espada, gayong tanging mga hero na level 90 pataas lamang ang maaaring gumamit nito. Naunawaan ni Koji kung bakit sila nagtataka kaya lumapit siya sa napakalaking batong pedestal kung saan nakapatong ang espada noon at sa harap ng lahat, walang kahirap-hirap niyang binuhat ang napakabigat na pedestal gamit lamang ang kanyang mga kamay, ipinakita ang kanyang napakalaking lakas ng hindi nagsasalita. Dahil dito ay napaisip si Rex kung ano ba talaga ang level ni Koji at sa wakas, ipinakita ni Koji ang kanyang status window at lumabas na level 999 siya at di makapaniwala si Rex na may tao umabot sa ganoong kataas na level, lalo na't napakarami na rin niyang halimaw na napatay. Samantala ay tinanong ni Cruel si Koji kung paano niya balak bayaran ang pagkakamaling na ibenta niya ang napakahalagang kayamanan ng pamilya ng hari. Inalok pa niya si Koji na sumama sa kanilang grupo upang talunin ang Demon King bilang kapalit. Ngunit agad itong tinanggihan ni Koji at hindi makapaniwala si Rex dahil sa tingin niya ay sinasayang lamang ni Koji ang isang napakalaking pagkakataon, sa lakas nito ay kaya nitong talunin ang Demon King ng mag-isa ngunit walang pakialam si Koji sa kanilang mga ambisyon. Sinabi niyang ang tanging layunin niya sa buhay ay kumita ng pera at mabuhay ng payapa at dagdag pa niya, wala namang ginawang masama sa kanya ang Demon King kaya wala siyang dahilan para makipaglaban dito. Nagulat ang batang babae sa kanyang sinabi, samantala ay tinanong ni Prinsesa Cruel kung hindi ba sapat ang pangako ng kayamanan at karangalan upang baguhin ang kanyang isip at umiling lamang si Koji. Dahil dito, inalok pa siya ni Cruel na pakakasalan siya kung matatalo niya ang Demon King alang-alang sa naghihirap na kaharian at habang nagsisimula ng tumutol si Rex, walang pag-alin lang ang tinanggihan ni Koji ang alok ng prinsesa. Ipinaliwanag niyang hindi naman niya iniisip na masasamang tao ang grupo ni Rex, ngunit wala siyang interes sa katanyagan o anumang makamundong tagumpay, sa isip din ni Koji ay nagiging mapagkunwari ang prinsesa dahil wala itong pakialam sa paghihirap ng ibang tao. Pagkasabi nito ay nagsimula na siyang umalis kasama ang batang babae, pero pagdaan niya sa tabi ni Rex ay huminto siya sandali at sa malamig na tono ay binalaan niya ito. Sinabi niyang wala itong ideya kung paano talaga gumagana ang mundong kanilang ginagalawan. Matapos ibigay ang babala na iyon, tuluyan na niyang nilisan ang kuweba kasama ang batang babae at paglabas nila ng kuweba, nagpaalam na sana si Koji ngunit bigla siyang ikinagulat ng batang babae nang hilingin nitong pakasalan siya, agad na sinabi ni Koji na imposibleng mangyari iyon. Pagkatapos ay tumalikod siya at naglakad palayo subalit mabilis siyang hinabol ng batang babae at patuloy na sinubukan na baguhin ang kanyang isip, binanggit ni Koji na wala siyang interes na magpakasal sa isang batang tulad niya. Ipinaliwanag niyang mas gusto niya ang mas matatandang babae, mas mature at may hourglass na pangangatawan at di naman sumuko ang batang babae. Sinabi niyang hindi naman kailangang mangyari iyon ngayon at handa siyang maghintay ng 3 taon o kahit mas matagal pa kung kinakailangan. Ang gusto lang niya ay ang pangako ni Koji na balang araw ay pakakasalan siya, hindi muna pinansin ni Koji ang hiling na iyon at sa halip ay tinanong kung bakit niya hinahanap ang banal na espada, ipinaliwanag ng batang babae na malubha ang karamdaman ng kanyang ama. Naniwala siya na kung makukuha ng isang hero ang banal na espada, tiyak na papatayin nito ang kanyang ama at pagkarinig nito, naisip ni Koji na malamang ay napakahalagang tao ng kanyang ama kung hinahanap ito ng mga hero. Kaya tinanong niya kung sino ba talaga ang kanyang ama at nahihiya na inamin ng batang babae na siya pala ang anak ng Demon King. Nagulat si Koji sa kanyang sagot ngunit casual lamang niyang sinabi na ilang beses na rin niyang nakilala ang Demon King noon. Labis namang nagulat ang batang babae nang marinig iyon, naisip niyang baka iyon ang dahilan kung bakit tumanggi si Koji na talunin ang Demon King kaso binanggit ni Koji na hindi iyon ang dahilan at sa totoo lang, naniniwala siyang hindi malutas ang pagpatay sa Demon King at hindi rin ito gagawing mas mabuting lugar ang mundo. Alam niyang ang mana na nagmumula sa mga sungay ng mga demonyo ang lumilikha ng mga halimaw at likas na inaatake ng mga halimaw ang mga tao at dahil dito, may sapat ng dahilan ang mga tao upang matakot at kamumuhian ang mga demonyo, kahit wala naman talagang ginagawang masama ang mismong demon race, sinabi ng batang babae na alam na niya ang lahat ng iyon. Gayunpaman, ang pangarap pa rin niya ay lumikha ng isang mundo kung saan maaaring mamuhay ng mapayapa ang mga tao at mga demonyo, diretsahang sinabi ni Koji na imposibleng mangyari ang pangarap na iyon. Habang patuloy na lumilikha ng mga halimaw ang mga demonyo,
hinding-hindi papayag ang mga tao na mamuhay kasama sila at matapos marinig iyon, tinanong ng batang babae kung bakit ayaw ni Koji na patayin ang mga demonyo tulad ng ginagawa ng iba. Simple lamang ang kanyang isinagot at para sa kanya, napakawalang kwenta ng buong alitang iyon at pagkasabi niya nito ipinagpatuloy niya ang kanyang paglalakad, samantala ay nanatiling inis si Rex at ang kanyang buong grupo dahil biglang dumating si Koji at tuluyang nasira ang lahat ng kanilang mga plano. Iminungkahi ni Krul na bumalik muna sila sa Balman upang pag-isipang muli ang kanilang plano, ngunit hindi maalis sa isip ni Rex ang huling sinabi ni Koji bago ito umalis at sinabi ni Koji na wala siyang alam kung paano talaga gumagana ang mundong kanilang ginagalawan. Hindi sigurado si Rex kung may itinatago bang mahalagang katotohanan si Koji, pero isang bagay ang malinaw sa kanya at kailangan pa niyang maging mas malakas, samantala ay napansin ni Koji na sumusunod pa rin sa kanya ang batang babae. Muli niyang ipinapaalala na wala siyang balak magpakasal sa isang batang tulad niya, agad namang sinabi ng bata na hindi na iyon ang dahilan kung bakit siya sumusunod at sa halip, tinanong niya kung maaari ba siyang tulungan na bumili ng isang bagay. Doon lamang tuluyang nakuha ang atensyon ni Koji at ipinaliwanag ng bata na naghahanap siya ng gamot na tinatawag na Spirit Blessing Potion, dahil narinig niyang ibinebenta ito sa lungsod na iyon. Ipinagmamalaki pa niyang nakapag-ipon siya ng 500 pilak na barya at ang kailangan na lang niya ay ang tulong ni Koji para mabili ito, kaso agad sinabi ni Koji na kulang ang 500 pilak na barya. Ang totoong halaga ng Spirit Blessing Potion ay 10 gintong barya at matapos sabihin iyon, pinayuhan niya ang bata na sumuko na lamang at umuwi ngunit bago pa muling makalayo si Koji, nakiusap ang batang babae kung maaari ba siyang pahiramin ng natitirang pera. Iginiit niyang kailangan niyang mailigtas ang kanyang ama at naniniwala siyang kapag namatay ang Demon King, ang mga tao ay agad na magsisimulang lipulin ang natitirang mga demonyo at idinagdag ni Koji na kahit mailigtas pa niya ang kanyang ama ngayon, wala pa ring magbabago. Patuloy lamang silang hahabulin ng mga tao hanggang sa tuluyan silang mapatay at inakala ni Koji na siguradong galit na galit siya sa mga tao dahil dito, subalit mahina lamang na sinabi ng batang babae na hindi niya sila kinamumuhian. Naniniwala siyang walang problemang nalulutas ang puot at dagdag pa niya, ginawa na niyang layunin sa buhay ang paglikha ng isang mundong kung saan maaaring mamuhay ng mapayapa ang mga tao at mga demonyo, nang marinig iyon ay nagbago ang isip ni Koji. Sa huli ay pumayag siyang bilhan siya ng Spirit Blessing Potion at bago sila umalis, nilapitan niya ang bata at binalot ang mga sungay nito ng isang espesyal na tela, ipinaliwanag niyang kayang baguhin ng tela na iyon ang mana na inilalabas ng kanyang mga sungay, kaya tuluyan nitong maitatago ang mga iyon. Nang matakpan ang kanyang mga sungay at mukha na siyang isang normal na tao, masayang nagpasalamat ang bata sa kanyang tulong at pagkatapos ay tinanong ni Koji ang kanyang pangalan at nagpakilala siya bilang Alice. Matapos noon ay sabay silang lumabas ng kagubatan at di nagtagal, narating nila ang lungsod at namangha si Alice sa lahat ng kanyang nakita at dahil unang beses niyang makapunta sa isang lungsod ng mga tao, bawat gusali at bawat kalye ay labis na nakatawag ng kanyang pansin. Napansin agad ng isang tindero na unang beses niya roon, nakangiting binigyan siya nito ng isang mansanas at sinabing bumalik siya anumang oras na mapadaan muli sa lungsod, habang naglalakad sina Koji at Alice sa mataong mga lansangan, tinanong ni Alice kung magkano ang halaga ng isang mansanas. Ipinahayag ni Koji na nagkakahalaga ito ng 150 tansong barya at nang marinig iyon, naalala ni Alice kung paano ang sistema ng pera sa kanilang mundo at ang 10,000 tansong barya ay katumbas ng isang pilak na barya, at ang 10,000 pilak na barya naman ay katumbas ng isang gintong barya. Ipinapaalala rin ni Koji na ang Spirit Blessing Potion ay isang tanyag na gamot na kayang magpagaling ng halos anumang karamdaman. Matapos malaman ang tunay nitong presyo ay napagtanto ni Alice kung gaano kaimposible ang plano niya. Naunawaan niyang napaka-optimistiko niyang isipin na mabibili niya ang ganoon kamahal na gamot gamit lamang ang 500 pilak na barya at pagsapit ng gabi, huminto sila sa isang inn upang magpahinga. Pagkakahiga ni Alice sa kama, namangha siya sa lambot at ginhawang naramdaman niya at dahil hindi pa siya kailanman nakatuloy sa isang inn ay hindi niya maitago ang kanyang excitement, samantala ay inayos ni Koji ang kanyang gamit at naghanda muling lumabas. Bago siya umalis, sinabi niya kay Alice na manatili muna ito sa silid dahil bibilhin niya ang Spirit Blessing Potion at ipinaliwanag din niyang makikipagkita siya sa isang kaibigan,
dahil kailangan nila ng isa pang kasama para sa natitirang bahagi ng kanilang paglalakbay. Ayon kay Koji ay malamang na may mga adventurer na susubok umatake kay Alice habang nasa daan sila, kaya kailangan nila ng isang taong magpoprotekta sa kanya habang nakatuon siya sa pakikipaglaban at matapos ipaliwanag ang plano. Lumabas siya ng silid at sinabi kay Alice na ikandado ang pinto at huwag magpapasok ng kahit sino. Samantala sa itaas ng mga ulap isang nakakatakot na demonyo ang nakatayo sa ibabaw ng isang napakalaking lumilipad na ibon, may baliw na tingin ito sa mga mata habang mahina nitong ibinubulong na dapat manginig sa takot ang lahat ng tao. Makalipas ang ilang sandali, may kumatok sa pinto ng silid at inakala ni Alice na si Koji na ang bumalik kaya agad niya itong binuksan subalit sa halip, isang napakalaking lalaking maskulado ang bumungad sa kanya at sa sobrang takot, tuluyan siyang natigilan at hindi makagalaw. Saka dumating si Koji mula sa likuran ng malaking tao at binanggit kay Alice na ito ang kaibigang binanggit niya kanina at umupo silang tatlo upang uminom ng tsaa. Ipinakilala ni Koji ang kanyang kaibigang si Takako kay Alice at ipinaliwanag ni Takako na isa siyang level 124 na monk, kahit hindi siya mukhang isang monk ayon sa inaasahan ni Alice. Sinabi rin niyang ikinwento na ni Koji ang sitwasyon ni Alice at nangakong gagawin niya ang lahat para mapanatili itong ligtas. Inamin ni Takako na dati ay naniniwala siyang lahat ng demonyo ay nararapat mamatay, subalit nagbago ang pananaw niyang iyon matapos siyang malubhang nasugatan sa kagubatan. Sa halip na patayin siya isang demonyo ang nagligtas sa kanyang buhay at mula noon, tumigil na siya sa pagiging adventurer at pinili na lamang ang tahimik na pamumuhay, ngayon ay nagpapatakbo na siya ng isang bar at isang club sa lungsod. Bilang paraan ng pakikipagkaibigan kay Alice, niyaya siya ni Takako na sabay silang maligo at agad namang kinabahan si Alice dahil akala niya ay lalaki si Takako, kaya naisip niyang magiging napaka-awkward ng ganoong sitwasyon. Kaso mabilis na nilinaw ni Koji ang hindi pagkakaunawaan at ipinaliwanag na babae talaga si Takako, natigilan si Alice at hindi agad nakapagsalita at sinabi niyang kasing tigas ng dibdib ng isang lalaki ang dibdib ni Takako, kaya hirap siyang paniwala ang babae ito. Casual namang ipinaliwanag ni Koji na sobra ang naging pagsasanay ni Takako kaya halos naubos ang taba sa kanyang dibdib at napalitan ito ng matitigas na kalamnan, halatang hindi natuwa si Takako sa paraan ng paglalarawan ni Koji. Bigla niya itong sinipa ng isang malakas na spinning kick, na malinaw na nagpapakitang ayaw niyang pinag-uusapan ang bagay na iyon, makalipas ang ilang sandali ay magkasamang nagtungo sina Alice at Takako sa hot spring. Habang naglalakad ay sinabi ni Alice na kahit level 999 si Koji, nagawa pa rin siyang masaktan ni Takako sa kanyang sipa at ipinaliwanag ni Takako na likas na halos 3 beses na mas malakas ang pisikal na lakas ng isang monk kumpara sa isang ordinaryong villager. Gayunpaman, inamin niyang napakalayo pa rin ang lakas niya kay Koji at wala siyang anumang pag-asang manalo kung seryoso silang maglalaban, pagkatapos ay tinanong ni Alice kung paano naging ganoon kalakas si Koji. Sa palagay ni Takako, ginugol lang ni Koji ang kanyang kabataan sa walang tigil na pakikipaglaban sa napakaraming halimaw, kaya patuloy siyang lumakas subalit kahit narinig na niya ang paliwanag na iyon, hindi pa rin maintindihan ni Alice kung paano posible ang umabot sa level 999. Napansin ni Takako ang nag-alala na mukha ni Alice at inakala niyang baka natatakot itong may iba pang tao na maging kasing lakas ni Koji balang araw ngunit pinakalma niya si Alice. Sinabi niyang walang ibang makakaabot sa level ni Koji dahil may kulang sa kanya na taglay ng lahat ng ibang buhay na nilalang. Agad namang nagtanong si Alice kung ano ang misteryosong bagay na iyon, ngumiti lamang si Takako at binanggit na malalaman din niya ang sagot kung magpapatuloy siyang maglakbay kasama nila, bigla na lamang umuugong ang malalakas na pagsabog sa buong lungsod. Lahat ay napatingala at laking gulat nila nang makitang may mga mababangis na baboy ramo na literal na nahuhulog mula sa langit. Ang demonyong nakita kanina ang naghahagis sa mga ito mula sa ibabaw ng kanyang napakalaking lumilipad na ibon. Malakas nitong ipinahayag na isa itong deklarasyon ng digmaan at opisyal ng sinimulan ng hukbo ng Demon King ang malawakang pagsalakay laban sa sangkatauhan, agad na naghasik ng kaguluhan ang mga mababangis na baboy ramo sa buong lungsod at inatake ang mga inosenteng sibilyan. Habang pinapanood ang kaguluhan, nalungkot si Alice dahil lalo lamang nitong inilalayo ang pangarap na mamuhay ng mapayapa ang mga tao at mga demonyo at hindi na nag-aksaya ng oras si Koji. Sa halip na gumamit ng mahika ay isa-isa niyang dinakma ang mga baboy ramo at inihagis ng napakataas sa himpapawid.
Iniisip niyang maaari na lamang niyang pulutin mamaya ang kanilang mana stones at ipapalit ang mga iyon sa Adventurers Guild kapalit ng malaking gantimpala. Napansin ng demonyo ang nangyayari at hindi makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. Hindi niya maintindihan kung sino ang may lakas na kayang ihagis ang napakalaking halimaw ng ganoon kadali. Hindi nagtagal ay dumating si Rex at ang kanyang grupo at agad niyang ipinakita ang kanyang lakas sa pamamagitan ng isang napakalakas na kidlat na sumisira sa isa sa mga higanteng ibon bago pa ito makapaghulog ng isa pang halimaw. Ngunit habang naghahanda siyang magbitaw ng panibagong spell, biglang naharangan ang kanyang pag-atake ng isa sa mga baboy ramon na inihagis ni Koji sa langit at pagkakita ni Cruel kay Koji, agad siyang nainis at inakala niyang mula pa sa simula ay kakampi na ito ng Demon King. Kalmadong sinabi ni Koji na mali ang kanyang iniisip at pagkatapos ay itinuro niya kung gaano kapangit ang kanilang estratehiya, ipinaliwanag niyang kung patuloy silang gagamit ng malalakas na pag-atake laban sa mga kalaban ng paisa-isa, anumang pag-ataking pamaalya ay maaaring bumagsak at aksidenteng makapatay ng mga inosenteng tao. Upang masidiin ang kanyang punto, marahan niyang kinatok ang ulo ni Cruel habang ipinaliwanag na napakasama ng kanilang plano at doon lamang may napansin si Rex at ang iba pa. Napagtanto nilang puro pisikal na lakas lamang ang ginamit ni Koji sa paghahagis ng mga halimaw at hindi siya gumamit ng kahit anong mahika. Iisa lang ang ibig sabihin nito at hindi marunong gumamit ng mahika si Koji at makalipas ang ilang sandali, dumating sina Alice at Takako at labis na nagulat si Alice nang malaman na ang isang taong kasing lakas ni Koji ay walang kakayahang gumamit ng mahika. Samantala ay patuloy na sumisigaw ang demonyo mula sa himpapawid. Ipinahayag nitong walang saysay ang paglaban dahil walang sino man ang makakatakas sa hukbo ng Demon King. Lumingon si Koji kay Alice at tinanong kung kilala niya ang demonyong namumuno sa pag-atake. Binanggit ni Alice na sa tingin niya ay Minaw ang pangalan nito at isa ito sa mga pinagkakatiwalaang opisyal ng Demon King, at ang kanilang pamilya ay matagal nang naglilingkod sa kanyang angkan sa loob ng maraming henerasyon at pagkatapos noon, lumapit si Cruel kay Koji at formal na nagpakilala. Ipinaliwanag niyang matapos makita ang tunay na lakas ni Koji, nakaisip siya ng plano upang ipakita sa mga demonyo ang kapangyarihan ng sangkatauhan at ipaalam sa kanila na hindi nila dapat hahamunin ang mga tao, kaso agad iginiit ni Koji na napakabobo ng ideyang iyon. Ipinaliwanag niyang ang pagpapakita sa lahat ng pinakamalalakas nilang mandirigma ang pinakamasamang bagay na maaari nilang gawin, kung sabay-sabay na umaatake ang Demon King sa iba't ibang panig ng mundo. Malamang na sinusubukan lamang nitong alamin kung aling mga lugar ang may pinakamalakas na depensa bago nito simulan ang tunay na pananakop. Dagdag pa ni Koji, kailangan muna nilang malaman kung ano talaga ang layunin ng Demon King bago gumawa ng anumang mahalagang desisyon at dahil dito, napagpasyahan niyang ang pinakamainam na gawin ay ang direktang kausapin si Minaw. Hindi na siya nagsalita pa at sa isang iglap ay napakataas niyang tumalon papunta sa himpapawid na lubos na ikinagulat ng lahat ng nanunood mula sa ibaba. Mabilis na tumalon si Takako sa likuran ni Koji at sinipa siya ng malakas gamit ang kanyang mga binti upang lalo pa siyang maitulak pataas. Ilang sandali pa, eksaktong bumagsak si Koji sa ibabaw ng higanteng lumilipad na ibon sa harap ni Minaw. Hindi makapaniwalang tiningnan siya ni Minaw at tinanong kung sino siya at kalmado namang nagpakilala si Koji at sinabi na isa lamang siyang ordinaryong villager na nagkataon na napadaan doon.